beloved Boss Mike Cervera. Si Digong, oo, nilubog tayo sa utang. Maraming hindi nakakaalam nito. Bakit? Kasi nagbulag-bulagan. Masyadong binulag ni Digong siya pang uuto noon na kunyari para sa Pilipino, para sa mga tao, kunyari galit sa droga, yung pala, anak ng tinapa, siya pala nagpapalaganap niyan. Di ba? Ito na, mga kabuhan. Hindi lang away ang gusto nila, kundi magnakaw. Bagay, totoo. Ito na. Pasok. Ang piso sa kalakalan kanina. Nako, yan na mga kababayan. Piso, September, performance. Ito mga kababayan ha. Panoorin nyo to at marami kayong matututunan. Mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Talay! Ito na ang pinakamalaking buwanang bagsak nito laban sa dolyar sa loob ng 16 na taon. Nagsara ang palitan sa 48.50 kada dolyar. Mas Kita nyo nung panahon nyo na 2016, no? Ang dolyar, yan na yung pinakamataas, 48.50. Ha, mga kababayan? Samantalang yung mga DDS, mga kababayan. Hindi naman apektado yung ekonomiya. Hindi tulad ng nangyari kay Digong. Abay, nagwawala na. Di ba? Hoy, tuloy! mababa pa sa level noong Lunes, kaya ito na ang pinakamahina ng piso sa loob ng 7 taon. Ako, kita nyo, sa loob ng 7 taon, yan na yung pinakamahinang piso ng panahon ni Digong. Siya mismo sa loob ng 7 taon. May mga nagsasabing dulot ito ng pag-aalala ng ilang investors sa mga bagong polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre yan nga ho. Kita nyo si Pangulo, ang ganda-ganda ng mga kanyang mga patakaran na gustong ibaba. Tinututulan ng mga DDS, lalong-lalo na si Digong, kasi nga ayaw niya na mapalago ni Pangulo ang bansang ito kasi mapapahiya siya. O ano ibig sabihin nun? Iniisip niya lang yung sarili niya na mapapahiya siya. Hindi niya iniisip ang mamamayang Pilipino na dapat sa ganyang pagkakataon, hinahayaan niya. Pero mga kababayan, binigyan nga ng pagkakataon, hindi niya nagawa. Kita nyo mga kababayan, ano? No, Francel? Pati ang stock market, bagsak din sa araw, buwan at quarter na ito. Nitong buwan ding ito, naitala ang pinakamahabang paglabas ng foreign funds sa stock market mula noong 1998. Pero nyo, mula noong 1998 kay Digong. Ang laking lugi, mga kababayan. Kakahalaga ito ng humigit kumulang 25 bilyong piso. Sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakamababang level sa nakalipas na 10 taon. 50 Kita nyo sa nakalipas na 10 taon kay Digong sumadsad ang piso natin. Sa mga DDS dyan, abay mag-research kayo ha. Para hindi tayo nagkakaintindihan. Tuloy. pesos kada isang dolyar. Ang mababang piso, isa sa mga dahilang tinukoy ng mga negosyante sa mas mababang Business Confidence Index o pangkalahatang kumpiyansa ng mga negosyo sa ekonomiya sa Business Expectation Survey ng Bangko Sentral. Sa 1,466 na negosyong sinurvey ng BSP sa buong bansa nitong July at August, 30.1% lang optimistic mula sa 39.3% noong second quarter ng taong ito. Pinakamababang level ito ng business confidence mula noong first quarter ng 2010 ayon mismo sa BSP. Increasing prices of basic commodities in the global market, augmented by the effects of the trade law on domestic goods, rising overhead costs and lack of supply of raw materials, seasonal factors such as interruption of business activity during the rainy season, also weakening peso and stiffer competition. Ayan mga kababayan yung mga nagsasabi na mahal ang bilihin ngayon, mahal ang mabilihin ngayon, lalong-lalo na ito ang pinag-umpisahan kay Digong. Mga mahal na mahal kong DDS, kay Digong na nag-umpisa yan.
Kaya wala kayong dapat sisihin kay si Digong. Si Digong, si Digong, si Digong. Lahat kasalanan ni Digong. Ang tuloy. Tama ba ito mga infographic na nagkukumpara ng utang ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Benigno Noynoy Aquino III at Rodrigo Duterte? Ako, yan na mga kababayan, magandang halimbawa ito. Oo. Nung panahon ni Duterte, ang sahod noon sa Oman ay 10K pesos. Baba ng palitan ngayon, panahon ni PBBM, ang sahod na ngayon ay 28K pesos. Pero ninyo, nung panahon ni Digong, 10,000, ngayon 28, halos triple. Ayaw nyo pa. O, di ba, BJ? Dapat ganyan. Oh. Ayon sa mga ito, kumpara sa panahon ni Duterte, mas malaki raw ang naging utang ng Pilipinas sa panahon ni Aquino. Nako, malalaman natin dyan kasi may mga propaganda. Di ba? Kahit na walang pinagdaan ng pandemya ang bansa, partida pa raw, walang malaking programa gaya ng Build sa administrasyong Aquino. Propaganda na naman yan. Pero umabot pa rin sa 6.4 trilyon pesos ang pambansang utang sa panahon niya. Samantala, sa pamamahala ni Duterte, nasa 2.6 trilyon pesos lang daw ang utang ng Pilipinas. Yan yung pinapakalat ng mga DDS. Unawain nyo maigi. Yung totoo. Yung totoo! Huwag kayong magsisagawa ng mga kasinungalingang propaganda nyo. Nililinis nyo si Digong. Oh, yung totoo. Ito yung totoo, mga kababayan. Tama ba ang paghahambing na ito? Oh. I-fact check natin yan. Yan, dapat pinapact check natin yan. Oh, ano yon? Kumalat ang propagandang ito sa bandang huli ng linggo ng Hulyo hanggang unang linggo ng Agosto noong 2020. Oh, yan, propaganda ni Digong yan, ha? Katatapos lang noon ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Duterte at ipinagmalaki niya ang magandang credit rating ng bansa sa kabila ng pandemya. We receive a BBB+. Nako, Digong, inuuto mo lang yung mga nakikinig sa'yo. Pag hindi nakinig, papatayin mo. Credit rating. Despite ASEAN credit rating downgrades and negative outlook revisions worldwide. Our fiscal Hirap na hirap siyang ipaliwanag, mga kababayan, kasi kasinungalingan yung sinasabi niya. position is strong, our economic fiscal management prudent, and our banking system robust. We are in a better position to weather the crisis caused by COVID-19 global pandemic. Ako, ginamit mo pa. Pwede mo naman kasing hayaan pala yung mga tao sa labas para makapaghanap buhay kahit papano. Kinulong mo sila. Kinulong tayo ni Digong para mga kababayan, para may makuhang pondo at yung kalahati. O sige, tutulong ko para sikat ako. Pero yung kalahati, nako, nakatago. Gayunpaman, walang nabanggit ang Pangulo tungkol sa pambansang utang Yan, bakit hindi binanggit? at hindi rin niya ikinumpara ito sa naging utang ng nakaraang administrasyon. Oo nga, bakit nga naman hindi mo ikinumpara sa utang ni Ninoy Aquino? Pinoy, si Pinoy. Ang national debt ay ang kabuuhang halagang hiniram ng pamahalaan mula sa mga lokal at internasyonal na ahensya o institusyon. Yan. Karaniwang ginagamit ito para matustusan ang iba't ibang proyekto ng gobyerno o para matugunan ang mga pangangailangan ng publiko lalo na sa gitna ng kagipitan o sakuna. Nako. Tinatawag din itong government debt. Tuloy-tuloy ang pagbabayad ng gobyerno at ibinabawas ang halagang ito sa kabuuang utang. Regular na naglalabas ang Bureau of the Treasury ng datos tungkol dito. Narito ang mga dahilan kung bakit bali at nakapanliling lang ang paghahambing na ito ng Ayan mga kababayan, kita nyo? Nililin lang tayo noong panidigong. Nilin lang tayo. Ito yung paghahambing nila kay Pinoy noon. Nako mga kababayan, biruin ninyo. Si Digong, iniwanan ni Pinoy ng 1 trilyong mahigit na pondo. Mga kababayan, 1 trilyong mahigit na pondo yung iniwan ni Pinoy kay Digong.
Ay biruin ninyo, lumobo yung utang natin. Saan napunta yun? Bansang utang ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Duterte at Aquino. Ako, Mali ang halaga ng pambansang utang na nakalista sa mga infographic. Nako. Nang magsimulang kumalat ang mga ito noong Hulyo 2020, umabot na sa 9.16 trilyon pesos ang pambansang utang ng Pilipinas dahil sa pandemya. Tumaas pa ito hanggang 9.62 trilyon pesos noong Agosto 2020. Sa termino ni Duterte mula Hunyo 2016 hanggang Disyembre 2020, umabot na sa 10.13 trilyon pesos ang pinakamataas na buwan ng halaga ng pambansang utang. nako, grabe. Biruin nyo yan mga kababayan. Oh. Naitala ito noong Nobyembre 2020. Samantala, umabot naman sa 5.96 trilyon pesos ang pinakamataas na buwan ng halaga ng pambansang utang sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Oh, Naitala kita ito nyo, mga kababayan, yan yung pinakamalaking utang. Ito yung utang mula pa noong naging presidente. Sino? Si Aguinaldo. Oh, sino nakaabot ng kay Aguinaldo? Taas ang kamay. Mula kay Aguinaldo, dinaanan sila Quezon, sila Marcos, Magsaysay, Macapagal, lahat yan! Hanggang umabot kay Pinoy, inabutan na rin yung nanay. Biruin ninyo mga kababayan, abay 5 trilyon lang mahigit ang pambansang utang natin. Nung umupo si Digong, eto na ngayon. Noong Oktubre 2015, ipinaliwanag ng ekonomistang si JC Punong Bayan na mas madaling maintindihan ang konsepto ng national debt bilang running total ng natitira pang utang ng isang bansa. Hindi nakasama rito ang halagang nabayaran na. Sabi ni Punong Bayan, kung pagkukumparahin ang pambansang utang ng Pilipinas sa ilalim ng iba't ibang administrasyon, mas mainam na paghambingin ang net addition o kung magkano ang nadagdag sa pambansang utang sa loob ng partikular na panahon. Yan ang dapat na sistema para para malaman natin kung sino talaga ang pinakamalaki ang inutang. Tuloy. Makakalkula ang net addition sa pamamagitan ng pagbawas ng halaga ng utang noong simula ng termino ng Pangulo sa halaga sa dulo ng termino. Yan. Mula umpisa ng termino niya hanggang matapos yung dulo. Halimbawa, noong Hunyo 2010, nang manumpa sa tungkulin sa Aquino, 4.58 trilyon pesos ang pambansang utang ng Pilipinas. Ayan, mas madaling unawain mga kababayan ha. Eto, bago umupo o pagkaupo ni Pinoy, unang sampa niya sa Malacanang, ang utang natin ay 4.58 trilyon. Tignan nyo to ha, 4.58 trilyon. Yan yung minana niya kay Gloria. Maliwanag mga kababayan ha. Tignan nyo, tuloy. Naging 5.95 trilyon pesos ito nang bumaba siya sa pwesto noong Hunyo 2016. Okay, eto na ngayon mga kababayan. Naging 5.95 trilyon nung bumaba siya. Nagets nyo? Ngayon, tanong ko mga kababayan, iles nyo dyan, yung 1 trilyong mahigit na iniwan niyang pondo kay Digong. Halos wala nang inutang si Pinoy Pero si Digong mga kababayan, iniwanan na ng pondo ni Pinoy, abay umutang pa ng sandamakmak. Kaya yung utang ng Pilipinas, naging 3 beses mahigit na doble. Pero niyo mga kababayan, kung si Pinoy, mga kababayan, sa loob ng 6 na taon, abay 1 trilyon lang ang itinaas. At yung itinaas na yun, nagigets nyo ba? Yung tinaas na yon na inutang, abay nag-iniwan. Yung inutang na yun, iniwan pa na pondo! Pondo iniwan na pondo yan kay Digong. Iniwan kay Digong yung 1 trilyon mahigit. So suma total, kung inyong iaanalisa, parang walang inutang etong si
Pinoy. Kasi kung ano man yung inutang, naiwan pa kay Digong. Nagets nyo? Press 1 sa mga nakagets. Baka mamaya kasi hindi nyo naiintindihan eh. Kaya ang gagawin ko, ulitin ko eh. Press 1! Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. O yan, buti naman. Buti naman, naiintindihan nyo. O, so ngayon, eto na, mga kababayan. Maliwanag yan, mga kababayan, na itong si Pinoy parang walang inutang. Dahil yung inutang niya, iniwan niya rin kay Digong. Parang ako, umutang ako kay Marian Tomas. Pahiram ng 1 bilyon. Idadagdag ko dito sa budget namin. Pero yan, dadagdag sa utang. Kung dati, 4 na milyon yan, magiging 5 milyon yung utang. Ngayon, syempre, ang nautang ko 1 milyon. Ngayon, dadagdag sa pondo ng bayan yon. Mga kababayan, biruin ninyo, yung dinagdag na yon, mga kababayan, abay, iniwan ko pa sa susunod sa akin na magbabudget at mamumuno. So, ibig sabihin, wala akong nautang. Ito yon, mga kababayan. Maaari nga na parang ganon. Pero mga kababayan, nung panahon ni Pinoy, tignan ninyo yung pagbabayad ng utang. Walang masama sa pag-utang, basta nagbabayad. Tandaan nyo yan. Ang Pangulong Bongbong, nagbabayad o hindi? Nagbabayad si Pangulong Bongbong. Ilang beses na nating binalita yan eh. Na halos mabayaran na eh. Ang alin, yung mga inutang niya, hindi yung kabuuan, hindi yung pambansang utang. Yung mga interest, mga kababayan, yung principal, nababawasan, ganon. Diba? Pero si Digong, utang lang ng utang, hindi marunong magbayad. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Kaya binaon tayo ni Digong sa utang. Kitang-kita nyo naman yung datos eh. Di ba? From ilan? 6 trillion hanggang naging Naging 13, halos 13 trillion, mga kababayan. Higit sa kalahati. Grabe. Tapos ipagmamalaki yung propagandang build. Ipakita nyo yung build na yan kung nasaan. Ang alam natin, yung mga pinagawa ni Digong, hindi mapakinabangan. Hindi rin natapos ng maayos lahat yan. At si Pangulong Bongbong Marcos pa ang tumatapos niyan. Diba? Hello. Sa madaling sabi, ang net addition sa pambansang utang sa buong termino ni Aquino ay umabot sa 1.37 trillion pesos. Ayan, mga kababayan, 1.37 trillion ang inangat na utang. Pero 12.79 trillion pesos ang pambansang utang ng Pilipinas sa pagtatapos yan ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong June 30, 2022. Kita nyo, ilan yan, mga kababayan? Biruin ninyo, mga kababayan, 1 taon lang, ilang trilyon yung naidagdag. Grabe, 1 taon lang niya ginastos, mga kababayan. Samantalang si Pinoy, 6 na taon, 1 trilyon lang mahigit ang inutang niya. Ulitin ko, inutang niya, at yung inutang niya na yon, iniwan pa kay Digong. Iniwan yung pera, hindi utang yung iniwan. Inutang na pera, iniwan kay Digong. 14.6% itong mas mataas kaysa sa mahigit 11 trillion pesos lang na utang nung nakaraang taon. Kung ikukumpara naman, mahigit doble ito sa pagtatapos ng termino ng dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2016. Kita nyo, mga kababayan? Tingnan nyo yung diferensya. 5.9, mga kababayan.
5.9 trillion iniwan ni Pinoy. Tapos, nung umupo si Digong, mga kababayan, nako po! Higit sa kalahati yung nadagdag na utang natin. Tapos gusto nyong gawing uling presidente to? Ibinabaon tayo? Di ba? Ibinabaon tayo, mga kababayan. Tandaan nyo, yung 12.79 trillion na iniwan ni Digong, mga kababayan, siniro pa yung pondo. Walang iniwan, sinimot lahat ang pera. Walang iniwan. Sino? Si Digong kay Pangulong Bongbong. Tapos sasabihin ninyo, bakit gustong-gusto nyo kay Pangulong Bongbong? Ayaw nyo kay Digong? Kung ganyan naman yung magiging presidente, kita nyo naman. Kung gumastos, wala naman tayong makita, mga kababayan. Kasi ang mga politiko, yung sinasabi nilang project, nako mga kababayan, scam yan. Bawat gawa nila, mga kababayan, kickback ng kickback yan. Si Pangulong Bongbong, mga kababayan, kita nyo, napakarami ng nagawa. Pero mga kababayan, yung utang natin halos hindi umaangat. At nagbabayad pa tayo ng nagbabayad ng mga interes at principal sa mga utang. Tapos ayaw nyo kay Pangulong Bongbong, untog nyo yung mga ulo nyo. Para matauhan na kayo. Nasa 5.9 trillion pesos lang na utang. Kita nyo? 5.9 trillion lang na utang. Samantalang kay Digong, umabot ng 12.79 trillion. Nilakpasan niya pa yung milya-milyat, yung ilang dekada. Mula nung panahon ni Aguinaldo na hanggang kay Pinoy na pinalitan ni Digong, mga kababayan, abay, nilagpasan niya lahat yung utang na yan. Nagets nyo na. Nagets nyo na. Ngayon, tanungin nyo ako, bakit ayaw ko kay Duterte? Diba? Yung mga DDS, nandyan pa ba? Pagka ganitong usapan kasi, na madidiin si Digong, ayaw na nilang mag-comment yan eh. Diba? Ayaw na mag-comment ng mga DDS. Kasi ayaw nyo malaman ng katotohanan. Biruin mo yung inutang. Inutang ni Aguinaldo hanggang kay Aquinong Pinoy. Abay, hinigatan ni Digong sa 6 na taon. Sobra, di ba? Sobra tayong binaon ni Digong sa utang. Sa madaling salita yun. So mga kababayan, alam nyo na ngayon. Kaya mga kababayan, nasa inyo pa rin ang pagpapasya. Nasa inyo pa rin. Bahala kayo. Sana mapanood ng mga DDS to. Diba? So mga kababayan, ganito na lang Bukas na lang ulit tayo magkita-kita. Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo, ako lang po to. Mike Cervera po. Laging nagsasabing huwag niyong kalimutang mag-like bago kayo umalis. Kung hindi naman kalabisan, i-share nyo na rin sa mga DDS nyong kaibigan. Diba? At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe na kayo. Our beloved Boss Mike,